dyan sa Calapan na Oriental Mindoro ginawa. At nung May 23 po nga, yung mga 10 o 11 events po ay dito naman sa Romblon. At winelcome po tayo ni Governor Otik Riano, Gobernador ng Romblon. Ano po? At nagsalita naman po ang inyong Governor Presby doon po sa paumpisang programa, pag-welcome po sa mga athletes. Ano ho? Diyan sa Romblon Grandstand, ano ho? At pinabot po natin sa lahat ng atleta sa 5 lalawigan po ng Mimaropa na ito pong Marinduque, itong Mimaropa Regional Athletic Meet, ano ho, ay napaka-importante po dahil marami pong naituturo na mga lessons, ano po, sa ating mga Mimaropans. Sinabi po natin na yung mga sports events na yan ay ang lumalabas po na lesson ay honesty because kailangan po tayong sumunod sa mga regulasyon at mga guidelines o rules sa mga iba't ibang events. Ano ho? We play by the book, we follow the law, rules and regulations. Napaka-importante po yung discipline natin at yung pagkilala, yung ating pagsunod sa batas. Ano po? At sinabi rin po natin na isang maganda pong aral dyan ay yung perseverance, ano po, yung pagsisikap na manalo. Sinasabi ho natin, ay sinabi natin sa mga atleta doon, mga Mimaropans na hindi naman na ho lahat ay mananalo, pero ang maganda ho doon kahit hindi magwagi ay nandun po sa ating sarili ang desisyon na lalong pag-igihin pagkatapos ng event kung hindi pinalad ay patuloy po ang pag-i-improve ng ating skills at patuloy po ang paglaban para po ating makamit ang adhikain na manalo sa susunod ng mga event at hindi naman po yan ang katapusan na po ng event ng MRAA. Ano po? So next year po ay sa Oriental Mindoro po ang MRAA at sa 2025 po, malamang po ang Marinduque po ang mag-host ng MRAA, no? So, pinangunahan nga po natin and we took the leadership na pakita na matatagpot magagaling ang ating atleta na Marinduqueño, ano ho? At kinabukasan po ay nag-speedboat na lang po si Governor Presby pabalik po sa Marinduque from Romblon, ano ho? At noong 24 naman po ay nakipag-usap po tayo sa mga involved po doon sa Marcapper na mga aktibidades po natin para makarecover po tayo ng pondo para po ma-rehabilitate itong Marcapper mining areas na nasalanta po at ngayon po ay hindi pa rin po na ayos mabuti. Ano po? So, patuloy po tayo dyan sa paglaban at pagsagawa ng mga aktibidades na para po ma-rehabilitate at ma-restore po na maganda itong Marcapper mining areas. Ano? At nung May 25 naman po ay nagbigay po tayo ng message sa necrological services para sa yumaong Vice Governor, dating Mayor, Vice Mayor, dating barangay chairman at isa pong ating consultant dito sa ating provincial government ng Marinduque, si Tomas Pesaro. Ano po? At sinabi po natin doon na nawalan po tayo ng isang haligi sa pagpapaunlad ng Marinduque at alam po natin na masakit po sa mga kanyang may bahay, si Let, at yung mga anak po at mga apo na nawala pong bigla si Tom Pizarro. Pero atin pong ang sa alis po sa mundo na ito ni Tom Pizarro ay hindi po talaga tayo dapat sobrang lungkot. Although of course talaga pong maaasahan niya na talagang physically ay wala ho dito. Pero ang sinasabi po natin ay yung ay
pagpanaw po ay isang celebration of life. Ano po, dahil nga may kasabihan no, na habang nandito tayo ay nandito po talaga ang mga problema, mga challenges, mga trials, yung kahirapan po dito sa buhay natin sa mundo, at parang imprisonment daw po yan dahil talaga mahirap po ang sitwasyon. Lalo po ngayon, medyo kataasan po ang bilihin at lalo mas mahirap ang buhay. Ano? So we pay tribute to Tom Pizarro sa tulong niya po at mga nagawa po para sa lalawigan ng Marinduque, at hindi po natin makakalimutan yan. Ano? At atin pong isama sa dasal ang ating kaibigan na Tom Pizarro, at atin pong sariwain palagi, lagay sa isip at sa puso ang mga nai-contribute niya sa ating lalawigan. At yan po ay ang tama pong pagbibigay ng honor sa isang yumao na public servant. No? So si Paring Tom Pizarro ay I'm sure ay nandiyan po sa kanlungan ng Panginoon, at atin pong ipagdasal na siya po ay nandoon sa ating paraiso. Ano po? So umattend din po tayo dito sa 103rd anniversary po ng Torrijos Municipal Government, at nagsalita rin po tayo para sa mga Torrijoseño na ayos-ayos na po ang Torrijos as compared po sa dating panahon na kahit po yung mga kalsada ay medyo hindi maganda, at ang tubig po ay may problema. Ngayon ho ay may waterworks system na po sila, at nandiyan naman po ang gymnasium at yung pinagmamalaki nilang Octoy tourist area na siya hong number 1 sa pinakamarami ng mga visitors at mga turistang pumupunta. At comparable ho ito sa mga resort sa ibang lugar. Kahit po yung sa Palawan po ng mga resort ay tinalo po ng Puktoy White Beach Resort. Ano? So congratulations ho kay Mayor Lorna Velasco, at malapit na hong pasinayaan yung pinakamaganda na municipal executive and legislative buildings dyan po sa Torrijos. Ano? At malapit na hong matapos yan, ay mas maganda pa ho siguro yan kaysa sa ating Capitol building. No? So congratulations ho Mayor Lorna Quinto Velasco, at marami pa hong proyektong gagawin para ho lalong umunlad ang Torrijos, at balang araw po ay maging second class town at maging first class town. At ito po ay nakalagay po sa DOT Master Plan na magiging kasama sa tourism bilang wellness and recreational activity center. Ano? Yan Torrijos, dahil marami hong magaganda pang mga tanawin dyan, katulad po sa Pulang Lupa, at dyan sa Malibago, at mga kuweba po, at sa mga iba pa pong magagandang tanawin. Ano? So, noong May 26 ay nakipag-usap din po tayo sa mga ilang proponents sa dredging, at patuloy po ang ating papabilis ng ating dredging para po ating pong iwasan ang sobrang laki ng baha, ano? At malapit na po ang rainy season, ano? At ang ating pong kasama sa satellite office sa Santa Cruz, kasama po ni Reo Malelang, ay si Valerie, ay nagdaos po ng ating ng kanyang birthday, at all the best kay Valerie na napakasipag diyan sa ating satellite office sa Santa Cruz, ano? At sobra ho ang tulong pati po sa kanyang mother, ano ho, ay ating pong binabati ng happy birthday, all the best to you, and God bless you, ano? Noong May 27 naman ho ay nagkaroon ng reunion ang Marinduque National High School, at pinangungunahan po ni Pangulo OG Alino, ano ho, at congratulations ho sa lahat ng graduates ng Marinduque National High School, ano ho, at kasama na po dyan
si Mayor Lorna Quinto Velasco na nabigyan naman po yata ng mga awards na po sa mga nakaraang taon. Ano? So, congratulations po sa lahat ng graduate ng Marinduque National High School at marami na hong naging produktong magagaling at naging successful at nakatulong na po sa lalawigan ng Marinduque. Ano? Congratulations po dyan. Noong May 29 ho ay nakipagkita po tayo kay Secretary ng DNR, Antonina Tony Loizaga, Yulo Loizaga, at napag-usapan po yung mga tulong na makukuha sa DNR patungkol sa kalikasan. At nag-discuss po kami dyan, lalo na po itong ating rehabilitation ng Marcaper mining areas. Ano ho? At nagbigay naman po ng full support si Secretary Loizaga. So maraming salamat po, Secretary Tony Loizaga, na kampiyon po na laban sa climate change at isa po talagang totoong kampiyon ng environment sa Pilipinas. Ano? More power to you, Secretary Tony Loizaga. At kanina naman no ay nagkaroon ho tayo ng meeting kay Secretary Amiena Pagdanganan ng DBM at tayo po ay nagsumite ng mga proyekto sa LGESF, Local Government Support Fund, at meron tayong hiniling na 30 million para po sa medical at financial educational financial assistance, At nagsumite ho tayo ng mga proyekto na mahigit po humigit kumulang 70 million. At nakikita naman po natin na hahanap po tayo ng mga proyekto. At so maraming salamat po, Secretary Pangandaman. At more power to you. At alam po natin na ang paggamit po ng pera ng Pilipinas ay nasa mabuting kamay dahil kabisado po yan ni Secretary Amiena. Siya po ay economics graduate at may master sa economics po sa UP. So yan po at salamat po kay Secretary Amiena Pangandaman. At today ho ay mayroong Bila-Bila Festival, so kinukongratulate po natin si Mayor Arnie Carrion sa what looks as a very successful celebration ng Bila-Bila Festival. Ito ang Bila-Bila Festival ay malamang ho ay magiging simbolo ng malakihang festival sa lalawigan ng Marinduque at ang suggestion ho ng mga ating mga opisyalis sa DOT ay baguhin po yung branding natin. At tinitignan po natin ang Bila-Bila Festival dahil nga po ang Marinduque po ay butterfly capital of the Philippines. So maraming salamat at congratulations kay Mayor Arnie Carrion sa successful na Bila-Bila Festival. Ng DOT po dito sa Marinduque. Kaya binabati po natin ang presidente ng Philippine Travel Operators Association, si President Fe Abling Yu, sa pagpunta sa Marinduque at kasama niya po ang Vice President na po sa PhilTOA, si Mary Ann Ong. Salamat po sa pagdarating at ganun pa man ay pinasasalamatan din po natin ang mga ibang mga opisyales ng travel or tour operators and agencies sa Pilipinas sa pagpunta po dito sa Marinduque at halos isang linggo po sila rito at titingnan po nila lahat ang mga magagandang tourist areas po sa Marinduque at titingnan din po nila yung mga rich culture and tradition po natin. So binabati po natin, nagpapasalamat po tayo kay Jane Seusana, kay Marvin Angeles, Dominador Lota, Janely Season, at
Lenely Gutierrez, Adel Paala, Merlita Nario, Ann Serapio, Mary Hilutin, Edgar Yap. Yan po ang mga opisyales ng mga travel operators, tour operators. At nagpapasalamat din po tayo sa DOT NCR, si Ernesto Testron at Jenny Gatus. At kasama rin po natin DOT Mimaropa, si Mark Ortiz Luis at si Abigail Cruz. Sa media naman po ay binabati na ipapasalamat po mga kasama po natin sa media at social media, si Danny Boy Ata, si Franz Embudo, Mary Hilutin, atin pong Norman Aquino, at si Joseph Abad. Ayan. At of course, kasama po dyan ang ating provincial administrator, si Mike Velasco, ating pong Vice Governor Lynn Angeles, ay si Bokal Mel Incabon, na Chairman ng Tourism, at ang mga ibang bukal, si Susan Nase, Chairperson po ng Marinduque Tourism Council, ang ating pong si Rino Labay na OIC Chief ng Tourism Office, yung iba't iba pong municipal tourism officers, yung ating pong mga iba pong mga provincial municipal officials na mga involved po dito sa Center of Fun, ay kikita po natin ng isang linggo na orientation dito sa ating pong magagandang tourist area sa Marinduque para po sa ating mga opisyales and miyembro ng PhilTowa. At we request ho na i-promote naman nyo yung aming magagandang tanawin dito sa Marinduque at para po lumakas ang tourism industry. So salamat po dyan. At sa COVID naman po na report ay meron po tayong 10 na active cases na lang. Bumababa na po. So sa Buwak po ay 5, sa Binavista po ay 2, sa Gasan po ay 1, sa Santa Cruz po ay 2. Sa Mugpog po ngayon ay 0 at sa Torrijos po ay 0. So sa ganyang parte ho ay tayo po ay mag-iingat din, magdala po palagi ng maskara. At sinasabi ko po palagi, pag yung sa lugar po na medyo crowded at walang masyado magandang circulation ng air at hindi nyo kilala masyado yung mga kausap nyo, ay magsuot na rin ng maskara at wala naman hong masama doon. At para maproteksyonan lang yung sarili nyo at maproteksyonan din naman yung kausap nyo, kaharap nyo, kung kayo naman ang medyo infected. So, ganyan po ang ating report at sa ngayon naman ay tatawagan natin si Dranrev De Los Reyes para po sa kanyang mga follow-up at tulong na nagawa sa mga sumusulat, nagde-text po sa Facebook at pinapaabot po dito sa ating programa, Governor's Hour. Sige, Dranrev, you have the time now to report. Go ahead. Okay po, Gov. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako pong muli ito, si Dranrev De Los Reyes, ang inyo pong Action Officer para po sa ating programa tuwing Martes ng hapon ng Press Video, The Governor's Hour po. So nandito po akong muli upang i-report po ang ating pong mga nagawang aksyon sa mga concerns na naidulog po noong nakaraang linggo. So simulan na po natin. Bali, last week po ay wala pong tumawag or nag-text po. Pero sa Messenger po at saka po sa comment section ay nag-browse po kita at meron po kitang mga natanggap na concern. So una po ay kay Zephyr Sanlakas, yun po ang profile name niya sa FB. So bali tinatanong niya po yung requirements para sa paghingi po ng dwarf na nyog. So ito po yung mga natanim po natin na nyog, yung pong pwede nating hingin po sa provincial agriculture. Bali tinawagan, chinat po natin siya tapos in-inform po natin yung kanya pong mga requirements para po aware po siya. So sa mga kababayan po natin nakikinig, bali ang requirements po para makakuha po kayo or makapag-request po kayo ng mga dwarf po na nyog na maaari nyo pong itanim. Una po ay indigency po. Tapos pangalawa po ay ID, photocopy ng ID.
At sulat po na naka-address po sa ating mahal na governor po, si Governor Presby. Nakaturo naman po ito sa head po ng agriculture, si Sir Edelberto de Luna po. At ganoon din po, magpapadala rin po kayo ng titulo ng lupa. So, wag niyo pong kakalimutan na ilagay po yung inyong contact number kasi sila po ay tatawag po at saka po bali bibisitahin po nila yung lupa po na inyo pong pagtataniman po ng inyong nire-request. So, may isa rin pong nag-message sa atin simula po sa Messenger. Ito naman po ay si Ma'am Amara Riego po ng Maharlika, Santa Cruz. Bali, nag-follow up po siya ng baka. So, yung pong mga kababayan po natin na nakikinig po na gusto rin pong humingi po ng mga livestock po ay nakausap po natin si ma'am at nung last April po siya nagpalista, humingi po tayo ng konting pangunawa dahil patuloy pa naman po ang ating pong paghahanap po ng stock para po ma-distribute po itong ating mga livestock. So yung mga kababayan po natin na nakalista, wag po kayong mag-alala dahil tatawagan po kayo ng provincial office po, bali pivot po o kaya naman po ay ating po mga kasamahan sa tanggapan po ng ating gobernador para po tawagan po kayo regarding po sa inyong request. Kasunod naman pong request po ay si Ma'am Henabeba Marquez po ng Daikitin Buenavista. Bali, ang gusto niya po ay naisip pong mapasama sa operasyon ng katarata. So, ito naman pong operation po natin ng katarata ay tuloy-tuloy po. At lagi po nating napaliwanag every week po dito po sa ating pong program na pwede ho kayong mag-avail po nitong libreng pagpapa-opera po sa katarata. At nais ko rin lang pong linawin na yun pong mga hindi fully vaccinated po ay inahayaan na rin po na magpa-opera basta po meron po kayong swab test o kaya naman po ay rapid antigen test po bago po kayo bago po kayo isa lang sa operasyon. Ano po? So bali kapag po kayo nag-chat po sa amin pong Facebook page, yung Governor Presby Province of Marinduque po na Facebook page, pwede po kayo mag-chat doon. Paki-include na lang po yung contact number nyo para matawagan po kayo ng amin pong mga coordinator. Ano? Tapos naman po sa ating pong comment section, bali nanonood po sa live po sa radyo natin live. Nais po nating batiin si Ma'am Michelle Labangco at saka po si Ma'am Tres Uno. Nanonood din po sa ating pong FB page sa pamamagitan po ng live stream si Ma'am Luz Sagit Olivar, Danilo Marbel Soto, Adi Pirahelio at Milad Demesion. Lahat po sila ay nagpabatid ng kanilang mainit na suporta at nakita naman po natin ito sa ating comment section dun po sa mga live po na nabanggit. So as usual po, Governor, lahat po ng ating po mga concerns ay patuloy po nating na-actionan at ina-actionan upang maipaabot po yung tulong natin tsaka serbisyo sa pamamagitan po ng ating pong opisina ang tanggapan ng punong panlalawigan para po sa ating mga kababayan. So yun lang po, Gov. Okay, Drandre, maraming salamat ulit at nakita nyo naman, hindi po tumitigil si Drandre sa pagtulong sa inyo at tayo naman sa provincial government at kasama po natin si Congressman Lord Alan Velasco dyan, ay patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan. Actually nga basta kahit yung mga ibang kababayan natin nasa labas ay hinihilingan din tayo, so patuloy yung ating pagtulong at yan naman ay sinabi natin, ang makapagbigay ng magandang serbisyo at kaunlaran din ay aming kaligayahan. Although sa ngayon talaga ay mahirap po ang buhay at tulong-tulong na lang po at konti rin pasensya at tiis. Pero kailangan din magsipag. So okay, Sunshine, baka meron tayong ma-entertain na caller or sa mga text messages or sa FB. Okay? Okay po, Gov, magandang hapon po at kay Sir Dran Rev din at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon at ngayon pong hapon ito ng Martes. At sa mga nais pong magtanong, mag-suggest o kung meron kayo pong mga suggestions at meron po kayong gustong idulog sa ating Governor, pwede na po kayong mag-text o tumawag dahil bukas na po ang ating linya na 0961-432-4436. Yan, open na po yung ating linya, pwede na po kayong tumawag dito sa ating hotline. At Gov, meron po ditong nag-text sa atin. Sabi po dito ay, Gov, dapat po ay inspeksyonin ang mga solar light post
sa highway gawa ng karamihan po ay nagiging cause ng brownout dahil nailagay malapit sa linya ng Marelco. Meron din po mga solar post na nasa ilalim ng puno kaya madaling malobat. Meron pong malapit sa bahay ni Bacoro sa Buyabod na nasa ilalim ng puno at malapit sa linya ng Marelco. So, Drandred, hatid mo kay D. Evelyn Portuliano yung problema na yan at makakonsulta rin si GM Gaudencio Sol Jr. tungkol dyan sa magiging masyadong malapit yung solar street lamp doon sa instalasyon ng ating kuryente na provided ng Marelco. Ano? So, yan o ating patitingnan ho at matignan mo kung paano magagawa ng paraan, no? Okay po, Gov. Yes po. Okay. Sige, next, Sunshine. Okay po. Hello? Opo. Yeah. Meron po tayong caller sa ating linya. Magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po. Pwede pong hindi na ako magbigay ng pangalan, ma'am? Taga saan po kayo? Hindi ko na rin po sasabihin kasi saka ko na po sasabihin kung magkakaroon na investigasyon. Sige po, sige po. Nasa kabilang linya po si Gov. Okay, sige po, kaibigan at kababayan. Ano yung may paglingkod mo? Hello po, Gov. Ako po pagpasensya niyo kung ako napatawag. Hindi ko dapat po ito dapat sabihin sa publiko. Kami rin po kasi nung May 21, ang oras po hindi siguro po pakalayo sa mga 11 past ng umaga. Ako po isang tricycle driver. Mangyari po na habang inaatras ko po yung aking tricycle papunta doon sa tamang parkingan, hindi ko naman alam na may pulis. Ngayon, yung pulis na yon habang ako inaatras at inaayos ko yung aking parada, biglang lumapit sa akin, ito. Taas mo yung damit mo. Baka may bakal. Bob, para po akong na high blood na para ako yung kriminal. Ano po ba ang tamang pagsita po ng pulis? Para pong nawalan sila ng para pong sa akin lang, parang nawalan din sila ng galang sa sibilyan. O tama po ba yung kanilang ginawa na ganun ang kanilang pagsita para sa amin? Sa mga pag-inspeksyon po. Kasi paglalapit po sa amin sa paradahan ng kanilang bukang bibig O ito, taas mo yung damit mo, baka may bakal. Tama po ba yung gobernur? Para po bagang kami ay namalit na pangmang sa mundo. Ano po baga ang tama na kami naman po hindi naman po kami kriminal. Tapos yung isa pong kasama ko, nakahiga sa tricycle, ginising. Para lang anuhin. So, ikaw, taas mo yung damit mo at ikaw ay baka may bakal. Ano po baga kami? Para kaming criminal governor. Salamat papahatid natin kung magkakaroon po ng investigasyon, marami pong mag-aakon sa aking mga kasama. Matistigo hanggang sa aming paradahan. Hindi ko naman po ako nagagalit sa kanya. Yung tamang approach po, ang sabi po kasi niya sa akin, Sir, bakit ayaw mo magpa-inspeksyon? Ay sabi ko, sandali lang sir, pinaparada ko yung aking tricycle at ako may pasahero ng 2. Ay itatama ko lang. Ay di nag-react po siya na, ikaw ay ba't ayaw mo magpa-inspeksyon? Tapos nagalit po, dinuro ako. Yan, 032 na yan, aking impound dyan. Bob, ano ang aking yung aking pong natawag na kasalanan? Ako inaayos ko lang ang parada ko. Kung yun, magpapa-inspeksyon po naman sa kanya. Kaya ang approach ko kasi nila sa aming mga pulis, laging, tas may damit mo, baka may bakal. Para pong mali yun Alam ko po na parte yun ng kanilang reporting, pero wag naman yung ganong approach.
Kami inagawa nilang mangmang. Inagawa pong mangmang, Gobernador. Totoo lang. Maraming, kahit magpuang ka po sa Santa Cruz, mga pulis dyan, totoo lang po, hindi naman po inalahat ang pulis. Hindi po inalahat. Ayahan nyo, kamabayan, pararating ko yan kay Lieutenant Colonel, ating PD ho, si Christopher Melchor ho, at maimbestigahan po yan. Kami, Governor Ekwan, ay balak po namin dalhin ito. Ginagalang ka lang po namin dahil kami gustong magkaisa na dalhin na ito kay Ginoong Tulfo sa ginagawa po sa amin. Kaya po Sige, ako tumawag sa iyo, alam ko po. Paiimbestigahan ho natin yan. At mamaya lang ho, ay sasabihin ko yan kay Provincial Director ng PNP, si Christopher Melchor ho. At matawagan din ho si... Ano po yun? At yung tama naman pong approach, huwag naman yung kami parang kriminal. Yun lang po ang nahiling ko eh. Hindi yung parte po ng reporting. Ay, bigla pong lalapit sa'yo, duduruin ka nung kanilang baston. O ikaw, tas may damit mo, baka ikaw ay talikod ka, baka ikaw ay may bakal. Para pong sa akin lang. Ay, hindi naman po ako naman po nakapag-aral ng maayos. Ay, para pong mali yung approach sa aming sibilyan. Kaya po ang sabi ko sa kanya, Sir, igalang mo ang sibilyan, agalang ka namin. Yung po lang ang naisagot ko sa kanya tapos dinuro-duro ako. Na-impoundra po yung sasakyan ko. Ayot, paimbestigahan ko ho yan, kababayan. No? At sa tingin ko naman, kailangan polite ho ang ating mga kapulisan. Ho? At alam ko naman mababait yan. Pero maimbestigahan ho natin mabuti yan at hindi... sa tingin ko, sa ngayon lang, base lang sa sinabi nyo, at syempre, hihinga natin ng paliwanag na due process of law yan. Ay, sige ho, imbestigahan ko yan. Na-impound yung sasakyan ko, ba't dinuro-duro niya ako, na-impound rin yung sasakyan ko, doon ako parang lalong na high blood. Bakit naman gano'n? Anong bubaga ako? Kriminal. Yun lang po, Gob, at marami pong salamat. Sige ho, tama ay makakakuha ko kayo ng kasagutan niya sa susunod ho at paimbestigahan ko itong linggong darating ho. Mamaya lang kayo tatawagan ko si Provincial Director ho. Saan ho nangyari po yan? Teka, sandali. Saan ho nangyari yan? Sa may palengke ba na Santa Cruz? Opo, sa may palengke. Yun dahil may mga paradahan kayo doon ano ho? Opo. Sige ho, siguro kayo at gagawan ho natin ng aksyon ho. Sige, salamat po, ba't ako'y nahingi din ng pasensya. Pangyayari. Okay po yun. At importante po yung naipapaabot yung ganyan mga bagay at nagagawa nyo natin ng parat na naaayos o na maganda. Huwag ko kayo mabahala. Salamat po ng marami ko. Salamat po. Sige po. Salamat po. Opo. Okay, maraming salamat po. At meron pa rin po ditong nag-text sa atin, Gov. Ang sabi dito ay, teka lang po. Magandang hapon po, Gob. Pina-follow up ko lang po yung hiningi ko pong lambat sa inyo. Ako po si Nap Castelar ng Barangay Tawiran. Maraming salamat po. Sige, hanapin natin yan sa, kinukuha naman natin yan sa agencies, lalo siguro sa BIPAR, sige ho, at nandiyan naman si Dranreb at i-follow up natin sa ating BIPAR yan kung meron na tayong supply ng ating mga lambat, ha? Dranreb, ha? Opo, Gov. Yes po. Okay, sige. Anong susunod? Okay po. Sabi naman po dito, Gov, magandang hapon po. Bakit po kaya yan na naman ang brownout? Dini po sa Bangkuangan ay buong araw kahapon hanggang kaninang umaga ay walang kuryente. Sa ibang lugar naman po ay madaling naibalik ang supply ng kuryente. Sige po, papahatid po natin kay GM Gaudencio Sol Jr. kung bakit po dyan sa Bangkuangan ay nagkakaproblema ho ang kuryente. Sige ho, malalaman nyo, Dranreb ay pa-verify din kay GM Sol, ha? Yes po, Gov. Opo. Sige ho, Sunshine. Apo. Sabi naman po dito, magandang hapon po, Gov. Ako po si Rex Blanza ng Barangay Balogo. Nasa,
Sana po mapasama na ako sa DOLE. Matagal na po akong naghahintay. September 28, 2022 pa po ako. Salamat po. Dran Reb, at may mga available na tayong DOLE tupad na patrabaho, ha? At tingnan natin maisama na itong yung kung ihiling. Oo, Dran Reb, ha? Okay po, Gov. Marami naman tayong nakuha ni Congressman Lord Alan Velasco. At nakausap din po natin si Secretary Benny Laguesma at nangangako naman ng todo pang support at may mga livelihood programs pa ho ang DOLE, ha? At salamat naman kay Secretary Laguesma sa lahat ng tulong niya po. At kay Congressman Lord Alan Velasco po, na marami naman pong nakukuha na ganyang pampatrabaho at panghanap buhay, ha? Okay po. Sa mga gusto pa pong tumawag ay samantalahin nyo na po at konti na lang po yung oras namin. 0961-432-4436. Open na po yung linya at pwede na po ulit kayong tumawag. Sabi po dito, magandang hapon po, Gov. Kailan po kaya asimulan ang Marinduque Waterworks dito sa Santa Cruz? 2 oras na lang po ang supply ng tubig din sa amin sa Banahaw. Kapag naman po naulan ay nalabo naman pong totoo ang tubig namin. Ito po, at nakalimutan ko lang sabihin, kasama ko po si Administrator ng LUWA, si Attorney Vincent Rebil, at inaayos na po ito at magbibidding na po. At kausap din nga namin si DBM Secretary Amena Pangandaman at yung sa buwak din na NCA o Notice of Cash Allocation ay pinapalo po natin para ma-bidding na rin po itong ating water supply project para po sa buwak at Bugpog at pati po ng Gasan. Alam niyo po kasi nagkaroon ng problema dahil po yung dati pong administrator, si Administrator Mamunjong ay bigla akong na-appoint sa sa Muslim Affairs Office at simula nung last year hanggang nito lang nung mga 2 buwan lang nakakaraan tsaka pa lang nakapag-appoint ng administrator si Attorney Vince Rebil. Kaya medyo nabinbin nga yan dapat nung June pa na bidding na yun nga talagang panay tutok natin dito sa water supply dahil alam po natin magkakaroon ng problema at yun na nga kausap ko rin po yung taga-NIA at sinasabi ko po na yung mga small water impounding facility, yung SWIFT, ay kailangan natin maikuha na ng budget yan dahil nga po ay importante ang pag-imbak ng tubig, Yung ating water collection system ay gusto natin talagang mapatupad yan sa mga bago na gagawa ng bahay. Kailangan may rainwater collection system ang mga bahay at lalo rin yung nire-renovate ay kailangan maglagay niyan. Sige tinututukan natin yung tubig katulad din ng kuryente ay talagang basic yan at talagang gusto natin makapag-supply kaagad ng tapat na tubig sa ating mga kababayan lalo po dito sa Santa Cruz at alam ko malaking problema yan. Sige at tinututukan natin yan. Okay po, Gov. Meron po ulit tayong isa na namang caller, si Arnold Peña, Florida. Yan, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Sige, ayan. okay. Sige po. Gusto mo? Tanong ko lang po kung paano pagtawa ko ng katarata. Ano po yun? Katarata po sa mata. Sa katarata, sa operasyon. Opo. Ay, Dran Reb, sabihin mo lahat yung requirement. Kailangan dyan magpapa-blood test pa, Opo. Tapos, abisuhan kayo na, pwede na kayong dalhin sa Lucena at tatanggalin yung katarata niya. Libre yan at meron pa nga allowance kami binibigay. Alos mga 5,000 yata, Si Dran Reb ay sasabihin sa inyo kung ano mga requirement, Pero alam ko yan, kailangan mag-blood test kasi masyado mataas ang blood sugar o parang baka may diabetes, mahirap pong operahin kaagad, Opo. Sige, makaasa kayo dyan. Talagang tumutulong tayo dyan na different. Opo, salamat po din po. Opo. Ayun po, ang ating isang caller at
Ayun, meron pa po ditong nag-text sa atin. Teka lang, nawala yun na Sir Dranreb. Yung tungkol din sa paghingi niya ng tulong. Magandang araw po, Governor. Pwede po bang humingi ng tulong para sa pagpagamot ng aking mata? Ang inyo pong taga-suporta, si Jasmine Sales, taga-Antipolo, Gasan, Marinduque. Sige po, itong ating Jasmine, tatawagan po kayo ni Dranreb at sabihin sa inyo kung paano ang gagawin para kayo matulungan dyan sa problema sa mata, ho? Sige ho, at gagawin po yan ni Dranreb, ha, Dranreb? Okay po, Gov. Tawagan po natin sila bukas. Okay, nakita nyo. Bukas na ho ay makakarinig na kayo ng tawag, ho? Sige ho, salamat ho. Okay po. At siguro po ay last na to at wala pa ulit na nag-text. Governor Presby, magandang hapon po. Nagpasalamat po kami sa iyo. Dini sa Butilaw ay maganda at malapad na rin po ang kalsada dini sa amin. Unti-unti na pong naaayos. Maraming salamat po. Okay po, salamat naman po sa pag-appreciate po ng ating mga ginagawa. Tayo po yung mga programa po natin ni Congressman Lord Alan Velasco, at yan po sa Santa Cruz ay talaga pong papagandahin po natin talaga ang mga kalsada at lalaparan pa po dahil kailangan po natin sa tourism po yan at talaga pong itong Santa Cruz po ayon sa Department of Tourism ay kasama po yan sa island tourism, dahil yung napakaganda ho nung yung 3 isla at marami pa kayong magandang mga beaches, kaya ho, yung mga infrastruktura ho ay pagagandahin ho natin, kailangan po yan ng tourism. Ayan, at medyo wala na po tayong oras sa Gov, 6:04 na po ng gabi. Dranreb, ikaw na yung bigay ng mensahe pagkatapos ako magbibigay. Okay po, Gov. Maraming salamat po. So ayun po, at magtatapos na naman po ang ating pong mga paboritong programa tuwing Martes po ng hapon, ang Presby With You, The Governor's Hour. It's always an honor po, Gov, na makatrabaho po kayo at matulungan po natin ang ating pong mga kababayan. At lagi ko pong pinapaalala yung ating pong pag-follow po at pag-share at ganoon din po ang pag-like sa amin pong official Facebook page, yung pong Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Doon ho natin makikita yung pong mga update at saka po announcement regarding po sa projects and programs at sa mga benepisyo po natin na pwede pong i-avail. At syempre po, gaya din po ng nakagawian po ay ating pong babatiin naman po. Unahin na po natin yung ating pong family po sa Barangay Hupi, kay Mama Rosie, Papa Delpin, si Digno, si Ate Kat, si Miguel at si Kuya Bixon. Shoutout rin po kay Attorney Angelo Rodil na nag-celebrate rin po ng fiesta noong linggo sa Barangay Buyabod. Happy fiesta po at thank you po sa inyo pong handa dyan po noong linggo po. Ganun din po sa aming pong pamilya sa Bangkuangan, kay Ina po at kay Ama na nagdidiwang po ng kanila pong anniversary ngayon. Happy anniversary po. At ganun din po ang pamilya po ng Fajardo at Robles po dyan po sa Bangkuangan. So sila po ay nag-host naman po sa Flores at naging successful naman po siya. So maraming salamat po. Shoutout rin po kay Ma'am Mary Ann Vasco at happy birthday po kay Ma'am Valerie Buwan po ng ating pong satellite office. At happy birthday din po sa amin pong kapitan, si Christian Cano Avellana po ng Hopi Santa Cruz. So sa mga hindi po na shoutout, next week po. Maraming salamat po sa inyong suporta. At yun po, magandang hapon po. Okay, maraming salamat, Dranreb de los Reyes, ating pong action officer, napakadami na pong natutulungan, at lalo rin po kay Sunshine Grace, patuloy po ang paglilingkod sa ating mga babayan. So, nagtatapos na po ang Governor's Hour, lagi niyo pong tangkilikin itong programa na ito, makinig po kayo sa mga ating mga ulat, at para may nalaman po kayo sa mga pangyayari, at para malaman niyo rin po kung anong mga programa at benepisyo na pwede nyo makuha patungkol po sa paglilingkod ng Team Velasco, ng Provincial Government ng Marinduque, at ang opisina po ni Congressman Lord Alan Velasco, Congressman Love. At masa po kayo na hindi po tayo tumitigil hanggat hindi po tayo nakakakuha ng magagandang programa at proyekto, mga benepisyo, mga livelihood projects, at mga ayuda.
sama-sama lang po tayo, palagi po tayong united at magsama-sama po tayo para po sa ikauunlad ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Yun lang po, maraming salamat po. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. Ito ang radyo ng Marinduque na hagubuhob sa lakas.